Hello guys, magandang gabi sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali, kung anong oras mo man mapanood ito. I'm sending positive energy sa'yo, sa buhay mo, trabaho, pag-aaral, negosyo, kung anumang sitwasyon mo sa oras na ito. Ako nga pala ang inyong host, Yoji, at narito ka sa isang panibagong episode na kung saan ang pag-uusapan natin, the core foundation of growth. O ano-ano nga ba to? Unang-una, matinding pagkakilala sa sarili. Pangalawa, ganap na katapatan. Pangatlo, yung lubos na pananagutan o yung extreme accountability. Okay, explain natin yung una. Matinding pagkakakilala sa sarili, ito yung radical self-awareness na tinatawag ko, na kailangan sobrang kilala mo yung sarili mo bago ka mag-grow. Ang ibig ko sabihin, kailangan mo mahanap yung strength mo, yung weakness mo, at saka yung mga motibo mo sa mga bagay-bagay. I will share a short story about dito sa radical self-awareness. Nung mga bagong Christian pa lang ako, nung bata pa ako noon, siguro mga teen pa, 17, ganyan, 16. Meron kaming isang leader doon, and then may mga members kami na babae, syempre, babae at lalaki, yan, mga youth. And then yung leader namin na yun, meron siya nagustuhan doon sa kasama ko. And then yun, nag-usap-usap sila, ewan ko kung ano nangyari. Tapos nabalitaan ko na hindi pala nag-workout yung link up nila. Ang nangyari, umalis siya sa church. Ang sinabi niya sa amin, hahanapin ko muna ang sarili ko. Noong mga panahon na yun, hindi ko siya naiintindihan sa sinabi niyang hahanapin ko muna ang sarili ko. Kasi bata pa ako, tapos pinopiloso po ko pa nga siya, sabi ko, paano mo hahanapin ang sarili mo? Nandiyadyaan ka lang naman. So, noong mga time na yun, hindi ko pa talagang wala pa talagang alam. Walang utak, ganun. Tapos, dumating sa punto na kailangan ko rin palang itanong sa sarili ko yun. Kailangan ko rin palang hanapin ang sarili ko. Akala ko joke-joke lang yun. In my experience, nasabi ko siya sa sarili ko nung mga panahong sobrang gulo din ng buhay ko. Yung parang walang direksyon, walang pupuntahan, parang walang nangyayari sa mga plano mo, wala man lang isang natutupad. Plano ka ng plano, tas kahit anong gawin mo, walang natutupad sa mga plano mo. Sobrang gulo, hindi ko rin alam kung bakit nagkakaganoon. So, doon ko sinabi na, kikilalanin ko muna kung sino ako, bakit kaya ako nagkakaganon. So, yung nakilala ko yung sarili ko, nakilala ko yung mga kahinaan ko, yung weakness and strength side ko, and then yung mga motibo ko sa mga bagay-bagay. Doon lang lumabas yung totoong paglago. Kaya importante na magkaroon ng radical self-awareness. Kilalanin ang sarili. Kasi magiging smooth yung process ng paglago mo eh. Kumbaga yung mga mahirap dapat na pagdadaanan mo pa, mababypass mo siya kasi nga, kumbaga hindi ka nadadaan sa route na yun. Make sense ba guys? So yung pangalawa, complete transparency. Ito yung pagyakap mo sa totoong kwento ng buhay mo. For example ako, ngayon, sobrang hirap ko talaga. And I need to accept that at kailangan kong yakapin kung sino talaga ako ngayon. Dati hindi ako makagawa ng content kasi ang isa sa mga pumipigil sa akin, lagi kong iniisip, yung pangit yung bahay namin, pangit yung background, mayroon kaming baso ng cup noodles, gano'n. Di ba? Make sense, guys? Kumbaga kasi kasama dapat dun yung mga malulungkot, tsaka yung mga pangit na bahagi ng life mo, yung sa pag-accept mo. Kasi complete transparency nga, guys. Yayakapin mo talaga yung buong pagkatao mo, kung sino ka man talaga, kung saan ka nanggaling, kung sino ang pamilya mo, kung saan pamilya ang pinagmulan mo, kung sino-sino yung mga kaibigan mo. Kailangan mo talagang yakapin yung buong pagkatao mo. Kesa asamin mo na parang mababago mo pa yung nakaraan. Kasi hindi mo na mababago yun eh. Kung ano yung pagkakakilala sa'yo ng tao dati. For example ako, hirap na hirap ako mag-ambag ng 20. Kasi wala naman akong pera noon, tol. 'Di ba? May trabaho ako pero sapat. Hindi nga siya sapat eh. Kulang pa nga siya sa akin eh. Kasi bibigay sa ganito, may bayarin. Actually, hindi nga ako makabayad eh ng kung ano-anong kailangan kong bayaran eh. Kasi walang-wala nga ako. Transparency talaga bro. Yun talaga ako dati. 20 pesos sa inuman, hindi ko mabigay yan. Tapos buraot pa ako, ganun. Lagi ako nangihingi. Hindi ako makapagbigay kasi wala nga eh. Anong ibibigay ko? Wala nga. Ganun ako dati bro. 'Di ba? Transparent. Hindi ko na mababago yun kung ano yung tingin sa akin ng tao dati. Andun na yun eh, nangyari na. Hindi ko na mababago yun. Hindi ko na rin inaasam na babago pa yung tingin nila sa akin. Wala na rin akong pakialam kung ano yung tingin nila. Dati ganyan na dito, buraot yan dito ah. Ang pakialam ko. Transparent ka sa sarili mo bro. Kasi ikaw naman yan eh. Yun yung isang foundation na talagang lalago ka sa buhay mo ngayon. Kasi bro, kahit anong gawin natin diyang papaikot-ikot natin, pakipagplastikan natin sa ibang tao, hindi na natin mababalik yung nakaraan. Kung ano yun, kung ano man yun.
'Di ba? Yung mga nagawa natin dati, wala na. Eto na sa ngayon, yakapin mo na lang. Number 3, extreme accountability. Extreme pare lubos na pananagutan sa sarili. Hala, lagot ka. So ito yung pag-ako mo sa mga kilos, pagkakamali, at yung mga kasalukuyan mong sitwasyon ngayon. Extreme accountability. Nagkamali, mag-sorry. Dali, ito nga, may narinig ako sa isang podcast, sabi nga sa mga politician, mga politiko, pag nagkakamali sila, mag-sorry ka lang daw, tapos na Mag-sorry ka lang, tapos na. For example, may nagawa ka, public apology, sorry ka, tapos, sorry, tao lang Pwede, sorry. Hindi yung isisisi natin sa ibang tao. Tayo nagkamali, isisisi natin sa iba. Well guys, hindi ako galit Ganito talaga ako magsalita guys, para akong galit magsalita. Taga Cavite ako ganyan naman talaga magsalita mga Caviteño. Pero hindi ako galit, nag-explain lang ako guys Yun, wag natin isisisi yung pagkakamali natin sa ibang tao. Magkaroon tayo ng extreme accountability sa mga sarili natin. At yung sinasabi ko kanina, yung paglabas sa comfort zone. Ulit na yan guys Dapat di na ina-explain yan. Alam nyo na yan Paglabas sa comfort zone. Labas. Alam nyo na yan. At yung pagkakaroon ng growth mindset, importante to tol. Yung meron kang paniniwala sa sarili mo, yung gamit sa sarili mong talino. Naniniwala ka na matalino ka. Tapos yung mga kakayahan mo, naniniwala ka na may maaabot ka. Importante to yung growth mindset. Di ako kaya ko yan. Kahit sa isip-isip mo, hindi ko kaya kasi di man ako. For example, ito sa pag-call center dati. Hindi ko talaga kaya makapasa sa call center. Ilang beses na ako nag-apply Hindi ko kaya yan, tol. Kasi barok ako Ang tinitignan dyan yung straight ka mag-English. Ako hindi ako straight mag-English. Barok ako. Naamin ko sa sarili ko. Pero nagtatry pa rin ako. Hindi nga lang ako natatanggap. Pero naniniwala pa rin ako sa ibang aspect na kaya kong mag-grow. Kaya kong magtagumpay. Kahit hindi ako nakalusot sa call center. Di lang naman yun yung way. Marami pang iba Kasi noon, nung college ako, yun yung patok na alam kong malaki yung kita. Ngayon, nauso na yung mga freelancing, VA, video editor, something like that. Yung mga remote job. So, yun yung kinuha ko. Meron pang ibang way. So, sa pamamagitan ng growth mindset na meron kayong naniniwala ka, kaya ko mag-grow. Kaya kong umalagwa. Do you agree, guys? At sasabihin ko yung mga palatandaan o yung mga sign na ikaw ay lumalago o yung nag-grow ka sa mga oras na ito. Unang-una, yung pagbabago sa samahan o yung sa mga kaibigan mo ngayon, sa circle mo ngayon. Kung dati, nagsasama-sama lang kayo sa mga inuman, mga masasaya, happenings lang. Ngayon, mas lumalalim na yung samahan nyo. Tapos yung mga hindi talaga belong doon sa circle mo, yung hindi talaga nararapat na maging kaibigan mo, kumbaga, kusa siyang natatapos kasi nag-iiba yung prinsipyo mo sa buhay. If nagigets nyo yun, right? Pangalawa, yung mas malawak na pananaw. Ito yung meron ka ng pangunawa na hindi lang pala itim tsaka puti. Hindi lang black and white ang buhay. Pwede palang makulay. Pwede pala yun. Pwede pala yan. Nagiging malawak yung isip mo ba? Kumbaga mas tumatalino ka pa. Grow nga Growth nga Growing. Right? Tapos nagkakaroon ka na madali mo nang maintindihan yung pangangailangan ng iba, ng ibang tao. So nagiging ka? Nagiging leader ka sa kanila. Lumalawak ang pangunawa mo. Pag malawak ang pangunawa mo, magkakaroon ka ngayon ng pagnanais na, sige, dito kayo sa akin. Ganto ang gawin natin. Diba? Pag lead yun. Pangatlo at panghuli sa lahat, yung nagbabago yung paniniwala mo. Ito na yung binabago mo yung mga lumang pananaw mo, yung mga lumang tugtugin mo sa isip mo. Iniiba mo na yung mindset mo dati na, for example, dati, bawal magwalis pag gabi na kasi lalabas daw yung blessing. Paniniwala, lumang paniniwala, mga pamahiin. Hindi man totoo yun. Nagbabago na yung pananaw mo, nagkakaroon ka na ng mga bagong kaisipan. Ma-share ko nga lang, dati Catholic pala kami. Paglipat naman dito sa South, nagsisimba pa talaga kami sa mga Catholic Church. And then, nagsa-sign of the cross pa rin kami noon. And then, kaya alam ko yung mga pamahiin na yun. Bawal daw magwalis sa gabi kasi tataboy daw yung blessing. Tapos naglalagay kami ng mga bigas, tubig, asin sa bawat sulok ng bahay. So, ewan ko kung ano ibig sabihin. So, yung mga pamahiin, ngayon nawala na siya. Nagkaroon na ng bagong pananaw, bagong kaisipan, bagong knowledge. Kasi nag-grow na nga Growth, growing, paglago. Di ako galit guys Nag-explain lang ako. Yun lang naman ang gusto kong i-share ng mga bagay patungkol sa foundation ng paglago natin sa buhay. Pinupush ko talaga yung mga kabataan dahil alam ko na merong nakikinig, mga silent listener, mga kabataan. Kailangan nyo mag-growth. Mas maganda, mas bata, mag-matured na kayo, mas maganda, experience na agad. Nang sa gayon, hindi na kayo dumaan sa route na yun.
If that makes sense sa inyo guys. I'm really hoping na meron akong natutulungan kahit papaano sa konting maliit na paraan sa mga pinagsasasabi ko dito at hindi ko nasasayang yung oras nyo sa pakikinig nyo sa akin dito. Please support my work, my podcast, and na-appreciate ko lahat, lalo na yung mga kaibigan ko, pamilya ko na sumusuport sa akin sa journey ko na ito. Kahit may nagsasabi sa akin na, sa una lang yan. Sige lang, i-bash mo lang. Ewan ko, hindi natin alam kung tumigil ako, di tama ka, mali ako. And inuulit ko, I'm sending positive energy sa inyong lahat. Patuloy lang kayo sa mga ginagawa nyo. The end of the day, wala ring kwenta tong mga pinagagagawa natin kung wala siya. Sinong siya? Ang Panginoon. Isama natin siya. Walang perpekto guys. Hindi tayo nagpapaka-perpekto dito. Ginagawa lang natin yung pangako sa atin ng Panginoon na gusto ko kayong magkaroon ng buhay na maligaya. Gusto kong ma-enjoy ang buhay na binigay ko sa inyo. So enjoyin natin. Gawin natin ang mga bagay na gusto nating gawin pero with the guidance of Him. Ihingi pa rin natin sa Kanya at wag nating kalimutan at the end of the day, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Yun lang. Peace, brother.